Kahit tila nawala ng malaking puwersa ng mga miyembro mula sa lalawigan ng Sulu, kung saan ang kanilang first nominee na si Member of the Parliament Don Mustafa Loong ay isang native tausug ng Sulu, hindi pa rin nawawala ng pag-asa at patuloy na ilalaban ang kanilang nasimulan sa partido. Matapos na isinusulong sa Senado at Kongreso ang pag-reset sa schedule ng halalan sa Bangsamoro Region sa May 2026, kasunod ng desisyon ng Supreme Court sa exclusion ng Sulu Province matapos itong ipetisyon. Huwebes alas 3:30 ng hapon ay nakapaghain na ng kanilang manifestation of intent to participate ang progresibong Bangsamoro Party. Sila ang pangalawang partido na nagpahayag ng interes na sasabak sa nakatakdang kauna-unahang parliament election sa 2025 sa Bangsamoro Region. Noong natanggal yung Sulu, around 4,000 yung members natin doon, pero more than 30,000 members pa rin po ang ating mga kasamahan. So, the political party all the more feels the challenge that in order to fight for the Bangsamoro as a people, comprised of the Maguindanao, Maranao, Tausug, Yakan, Sama, and the 13 ethno-linguistic sa Supreme Court. Because we believe na hindi dapat tayo mawatak-watak but subdivide. At we believe in justice. Justice for the Bangsamoro people. Patuloy na umaasa ang grupo na dinggin ng Supreme Court ang apela na maibalik ang Sulu sa Bangsamoro. Dahil kung tutuusin naman daw, doon nagsimula ang pakikibaka tungo sa minimithi at natatamo ngayon ng kasalukuyang Bangsamoro Region. Hindi pwede kasama ka magtanim, kasama ka sa patay, kasama ka sa masira yung mga buhay habang tinatanim etong self-determination. Tapos ngayon, na parang kumbaga punong-puno ng mga prutas na, magpitas na lang, ay biglang mawawala. So we believe all the more for the responsibility for the pro-Bangsamoro Party to advocate for that, justice for all the Bangsamoro. Naniniwala rin ang partido na dapat palakasin ang political party system sa BARM upang magkaroon ng empowered na mga mamamayan na kayang mag-demand ng pamahalaang may isang responsive governance. Kaya mas kailangan umano na matuloy ang nakatakdang halalan sa parlamento. Bukod sa mga pagtuturo sa isinasagawang Senate hearing kaugnay sa resetting ng parliamentary elections sa susunod na taon, maging ang may 35 na civil society groups, academic leaders at mga religious leaders na bumubuo sa Coalition for Social Accountability and Transparency mula sa BARM at Zamboanga Peninsula ay nananawagan na ituloy ang nakatakdang halalan sa May 2025 na napakahalaga umano ang halalang ito upang mailatag ang legitimacy ng mga pinuno mula sa mandato ng mamamayang Bangsamoro. Mula dito sa Cotabato City, ako si Ferdinand Cabrera, Rappler.